Sa isang kagubatan, nagising si Drosa nang marinig niyang may dumating na eroplano. Inihanda niya ang kanyang sandata at sa sandaling bumaba ang isang lalaki sa eroplano, binaril siya sa loob ng eroplano. Ulo. Samantala, ang dating Marine Levi ay nagising mula sa isang bangungot at nagpasya na alisin ang kanyang ulo. Sa pamamagitan ng pagpapahinga sa dalampasigan. Sa umaga, nakatanggap siya ng isang text na nagsasabi sa kanya na pumunta sa base ng Marine Corps. Nang maglaon sa base, nakilala ni Levi si Agent Bartholomew. Alam niyang mayroon itong natitirang karera bilang isang elite sniper at walang pamilya o kaibigan, kaya nandito siya para alukin siya ng trabaho. Sa Lithuania, nakipagkita si Drosa sa kanyang ama sa sementeryo para sa anibersaryo ng kanyang ina, kamatayan. Nalaman kamakailan ng kanyang ama na huli na para gamutin ang kanyang cancer, kaya ibinalita niya yon. Kung hindi pa siya patay pagsapit ng 14 ng Pebrero, ay dilit niya ang sarili niya para sa wakas ay makakasama niyang muli ang kanyang asawa noong araw ng mga puso. Noong Setyembre, nagising si Levi sa isang eroplano mula sa anesthesia-induced sleep. Tinanong niya ang isang sundalo kung nasaan sila, ngunit hindi siya autorisadong sabihin. Kinukuha niya ang lahat ng kanyang personal na item at sinabi sa kanya na nararating nila ang isang no-fly zone. Kailangan niyang tumalon ngayon at maglakad sa natitirang bahagi ng daan patungo sa kanyang destinasyon. Kinuha ni Levi ang nakatalagang bag at tumalon, naghihintay ng tamang sandali para buksan ang parachute. Ligtas siyang nakarating at nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay, na nangangailangan ng maraming pag-akyat, trekking, at camping. Sa kalaunan ay narating ni Levi ang gilid ng isang malaking bangin. Dito niya nakilala ang sundalong si JD, na isang taon na rito at hindi alam kung nasaan sila. Alinman, ang mga lalaki ay pumunta sa kanlurang tore, naganap na sapat sa sarili sa solar energy. Isang backup generator, isang sistema ng ulan, isang hardin ng gulay, at maraming ligaw na laro upang manghuli. Sa kabilang bahagi ng bangin ay naroon ang silangang tore, ngunit ang pakikipag-ugnayan sa bantay na iyon ay bawal. Ang bangin ay mga landmine at mga tactical na hadlang sa hilaga at timog, ngunit walang paraan para tumawid. Ang misyon ni Levi ay pigilan lamang ang paglabas ng mga bagay sa bangin. Parang baliw at ganoon din ang iniisip ni JD noon hanggang sa may makita siyang meron ang mga guard. Pinangalan ng Hall of Men, na ngayon ay maririnig na sumisigaw sa bangin. Sinabi ni JD na noong huling bahagi ng 1940s, 3 batalyon na nakasakay sa kabayo ang ipinadala sa bangin upang linisin ito, ngunit walang bumalik, kaya ang militar ay tumutuon sa paggawa ng containment sa halip. Pagkatapos ay umalis si JD sa tore at umaakyat hanggang sa pick-up point. Kinuha siya ng isang helicopter gamit ang isang sundalo ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling sinabi ni JD ang password, binaril siya ng sundalo sa ulo at ibinagsak ang kanyang katawan sa mga bundok. Makalipas ang isang buwan ay nasanay na si Levi sa kanyang napaka-boring na gawain. Nilalakad niya ang buong gilid, ginagawa ang lahat ng pagpapanatili sa mga sistema ng seguridad, at ginagawa ang kanyang check-in. Sa radyo, gusto lang malaman ng boses sa kabilang side kung ayos na ang lahat at bumababa na. Maaaring magtanong si Levi. Habang nagtatrabaho sa hardin, napansin ni Levi ang ilang paggalaw sa kabilang tore. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang binocular at nakita si Drosa na nagpuputol ng kahoy. Nakikita rin niya ito ngunit hindi niya ito pinapansin. Isang gabi sa panahon ng bagyo, nagulat si Levi sa isang bangungot at nabasag ang isang baso, na kung saan iniisip niya na inaatake siya kaya kumuha siya ng baril. Kapag nakaramdam siya ng sakit sa kanyang paa, napagtanto niyang natapakan niya ang salamin at ito ay isang aksidente, kaya kumalma siya. Habang nililinis ang kanyang paa, napansin niyang gising pa rin si Drosa at pinagmamasdan siya, gayunpaman. Matutulog siya nang mapansin niyang nakatingin siya sa likod niya. Lumipas ang isa pang buwan at kailangang ipagdiwang ni Drosa ang kanyang kaarawan ng mag-isa. Dahil sa inip, nagpaputok siya ng baril para makuha ang atensyon ni Levi at may hawak na sign, nagtatanong ng kanyang pangalan. Sumulat si Levi na hindi sila dapat mag-usap, kaya tumugon si Drosa gamit ang kanyang pangalan at na nagsasabing gagawin niya ang lahat ng gusto niya sa kanyang kaarawan. Isang nakatutuwang Levi ang sumagot sa kanyang pangalan at itinaas ang isang baso para makapag-toast sila.
Susunod na si Drosa ay tumugtog ng musika ng napakalakas at habang siya ay sumasayaw, hiniling niya kay Levi na sumayaw. Ipinaliwanag niya na siya ay isang kakilakilabot na mananayaw, ngunit isang kamanghamanghang sniper, kaya tumugon si Drosa sa pamamagitan ng pagbaril. Kanyang bote ng tubig. Mabilis na kinuha ni Levi ang kanyang baril at pinaputok din ang kanyang bote, pagkatapos ay naglagay si Drosa ng isa pang bote sa kanyang ulo na nagbabalak na ipagpatuloy ang laro. Gayunpaman, pinipigilan niya ang lahat nang may mapansin siyang gumagalaw sa bangin. Nang tumingin si Levi sa ibaba, natuklasan niya ang kakaiba. Mga nilalang na parang mga tao na gawa sa mga puno. Umakyat sa gilid niya sa pader ng bangin. Agad niyang binaril ang isa sa mga halimaw na ito at naging dahilan upang mahulog ito sa isang minahan na pumutok pataas at ibinababa ang karamihan sa mga umaakyat. Mayroon pa ring ilang nilalang na umaakyat, kaya nagpatuloy si Levi sa pagbaril at tinulungan si Drosa. Gamit niya ang kanyang machine gun. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ibinabagsak nila ang lahat ng mga nilalang sa loob ng ilang minuto. Nang sa tingin nila ay tapos na, may isang nilalang na nakarating sa balkonahe ni Drosa kaya binaril niya ito kasama niya. Baril ng ilang beses bago ito sinipa. Pagkatapos ang mga halimaw ay nagsimulang umakyat sa pader sa kanyang tagiliran at ang parehong mga sundalo ay kailangang magtulungan muli upang pigilan sila. Ang isa pang nilalang ay nahulog sa isang minahan at isang bagong pagsabog ang nangyari, na naging sanhi ng isang piraso ng metal na lumipad at sinaktan si Drosa sa balikat. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat ang mga nilalang sa magkabilang pader ng sabay, kaya ginamit nina Levi at Drosa ang machine gun upang patayin sila at i-activate ang higit pang mga mina. Bilang backup, sa pagkakataong ito ay epektibong pumapatay ang mga halimaw hanggang sa hindi na magpakita. Sa umaga, inaalagaan ni Drosa ang kanyang mga sugat at sinabi kay Levi na ito ang kanyang pinakamagandang kaarawan kailanman. Pagkatapos ay bumaba siya upang ayusin ang lahat ng pinsala at palitan ang mga minahan. Biglang lumipad ang isang drone mula sa bangin at lumipad. Noong Disyembre, naglagay si Levi ng isang grupo ng mga ilaw sa paligid ng isang puno sa kagubatan upang gayahin ang isang Pasko. Puno, naglagay din siya ng karatula para kay Drosa. Mula noon ay nagsimula silang magbahagi ng maraming aktibidad ng magkasama, tulad ng paggawa ng mga snowmen sa isa't isa. Mga pangalan, paglalaro ng chess, at pagtugtog ng mga tambol na gawa sa mga kaldero. Noong 14 ng Pebrero, nakita ni Levi si Drosa na umiiyak sa harap ng isang larawan ng pamilya. Tinatanong niya kung bakit hindi siya nagpatrol kanina at sinabi niya sa kanya na nahihirapan siya. Araw, kaya nais niyang makasama siya doon. Gamit ang lahat ng mga tool mula sa armory, si Levi ay bumuo ng isang espesyal na kagamitan at bumaril ng isang rocket sa kabila ng bangin na nakasabit sa isang puno. Nagsimula rin ito ng apoy ngunit tumakbo si Drosa para patayin ito at napansin niyang may nakatali na lubid sa rocket. Mahigpit niyang itinali ang lubid sa puno bago tumakbo pabalik sa tore, kung saan nakita niya si Levi, humihiling sa kanya ng hapunan. Nang dumausdos si Levi sa lubid upang tumawid sa bangin, natigil lamang sa kalagitnaan. Mabuti na lang at nakaglove siya kaya ginagamit niya ang kanyang mga kamay para kunin ang lubid at magpatuloy sa paggalaw. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa tore ni Drosa at binigyan siya ng mga bulaklak. Itinuro niya na mabaho siya dahil sa lahat ng ehersisyo na ginawa niya. Kaya pumayag si Levi. Isang shower. Habang naglalabas siya, kinuha ni Drosa ang kanyang uniforme at nag-iwan ng magagandang damit mula sa nauna. Nakatira, sa hapunan ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan bilang mga mersenaryo at kung ano ang ginagawa ng ganitong uri ng trabaho sa kanilang isipan. Pagkatapos ay nagsasayaw sila at nagtatapos sa paggawa ng marumi. Sa umaga si Levi ay nagsimulang mag-slide sa lubid upang bumalik sa kanyang tore. Sa sandaling yun ay lumitaw ang mga guwang na lalaki sa kanyang dingding at tumama sa isang minahan na nagdulot ng isang malaking pagsabog na pinuputol ang lubid. Nagsimulang mahulog si Levi at agad na binuksan ang kanyang parachute habang si Drosa ay nagmamadaling pumunta sa kanyang armory upang kunin ang isang bungkos ng mga armas at isang parachute ng kanyang sarili. Tumalon siya sa bangin at pagkatapos ng ilang milyang pagbagsak, dumaong siya sa ilog. Sa ibabaw, ang kanyang parachute ay naipit sa isang bato. Kaya kailangan itong putulin ni Drosa. Ang agos ay agad na nagsimulang itulak siya at ang kanyang katawan ay tumama sa isang bato
na naging sanhi ng kanyang aksidente. Tinutulak pa rin ng ilog si Drosa, kaya humawak siya sa ilang mga ugat ng puno upang makarating sa lupa. Samantala si Levi ay walang malay at nakasabit sa isang puno. Biglang nagsimulang gumalaw ang isang sanga, na nagpapakita na ito ay isang halimaw. Nang makalapit ito kay Levi, nagising siya at sinimulan nitong barilin habang kinakales ang mga tali. Mula sa puno, nahulog siya sa lupa at damapo sa tila putik, ngunit nagsisimula ang malagkit na sangkap. Gumagalaw dahil ito talaga ang bibig ng isa pang halimaw. Nakulong ng substance si Levi habang dahan-daang nagsasara ang bibig. Sa kabutihang palad, narinig ni Drosa ang mga putok ng baril at dumating upang paputukan ng nilalang na iniligtas si Levi. Sa tamang panahon, matapos makuha ni Drosa ang substance sa katawan ni Levi gamit ang isang kutsilyo, nagsimulang gumawa ng kanilang dalawa. Daan patungo sa dingding para hanapin ang lubid. Bigla silang nakarinig ng tili bago lumitaw ang dalawang guwang na lalaki sa mga kabayo na kamukha rin. Mga puno, ang mga sakay ay patuloy na umaatake kina Levi at Drosa gamit ang mga espada at ang isa sa kanila ay tumalon pa. Kabayo para tumalon sa Drosa. Sinaksak niya ito ng kutsilyo sa leeg para matamba ito sa kabinaril sa mukha. Kinuha ng isa pang sakay ang ni Levi gamit ang isang latigo kaya inilabas niya ang kanyang baril para barilin ang dalawa. Kabayo at ang sakay, pinapatay sila sa ilang segundo. Sinuri ni Drosa ang kanyang bag at natuklasan ang auto-ascender na nahulog sa ilog. Dahil ang mga pader ay masyadong mataas para sa kanila upang umakyat, sila ay natigil doon. Sa palagay niya, dapat nilang sundan ang ilog dahil kailangan itong maubos sa kung saan. Pinagmasdan ni Levi ang nilalang na pinatay niya at natuklasan ang isang napakatandang uniforme ng militar. Nangangahulugan nito na ang mga guwang na lalaki ay ang mga nawalang batalyon sa likod ng kabayo mula sa kwento. Ang duo ay patuloy na gumagalaw sa kagubatan, na nakahanap ng daan-daang mga kalansay sa daan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang abandonadong bayan kung saan ang lahat ng mga gusali ay sakop ng mutated halaman. Mayroon ding pinsala sa lupa mula sa isang lindol. Naririnig nila ang hiyawan na nagpapahiwatig na mas maraming halimaw ang darating kaya nagpasya ang duo na magtago. Sa loob ng isang simbahan kung saan nakakita sila ng mga kalansay sa mga upuan. Ang Levi ay nakakaamoy ng cyanide, na nangangahulugang ang mga taong ito ay nag-self-delete dahil hindi nila naamoy. Manirahan sa lugar na ito. Bigla silang nakarinig ng ingay at tumingala si Drosa para makahanap ng malaking gagamba na tumatalon para umatake. Sa lalong madaling panahon maraming mga gagamba ang nakapalibot sa kanila at ang parehong mga sundalo ay patuloy na nagpaputok upang patayin ang pinakamaraming posible. Nagsimula silang magtungo sa pintuan ngunit sa sandaling iyon ay may mga guwang na lalaki ang pumasok. Ngayon ang mga sundalo ay kailangang hatiin ang kanilang atensyon sa pagitan ng sa mga gagamba at sa guwang. Sinimulan ni Drosa ang paghampas ng ulo ng isang nilalang sa isang mesa at itinapon ito. Kailangan ding labanan ni Levi ang ilang nilalang ng malapitan at pagkatapos ng ilang pakikibaka ay nagawa niyang bumaril. Pababa sila. Pagkatapos ay bumaril si Drosa ng granada sa likod na dingding upang makagawa ng malaking butas na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Tumakbo sina Levi at Drosa sa kagubatan ngunit may naririnig pa rin silang mga nilalang na sumisigaw. Ang layo, kapag masyado na silang nakalabas dito, nagpasya silang lumapit sa dingding. Nakahanap sila ng isang lumang pinto at pumasok sa loob upang matuklasan ang isang pasilidad na naabutan ng mga halaman. Sa kaloob-looban nila nalaman nilang ito ay dating laboratorio ng militar. May mga kalansay at generator na binubuksan ni Drosa. Nakahanap si Levi ng tape kaya pinatugtog nila ito sa projector. Sa pelikula, ipinaliwanag ng isang siyentipiko na ito ay 1946 at ang komunidad na ito ay nabuo bilang bahagi ng isang nangungunang lihim na koalisyon ng mga bansa. Sa mga huling taon ng World War II, nagtrabaho sila sa paglikha ng mga biochemical missiles. Gayunpaman 6 na araw bago ang pag-record ng pelikulang ito, isang lindol ang tumama sa lugar at nagdulot isang pagtagas ng kemikal. Ang mga siyentipiko ay nagsimulang magtrabaho sa buong orasan upang maglaman ng lason na sa lalong madaling panahon ay nagsanib na may DNA ng lokal na flora at fauna at na-mutate ang mga ito. Ang pagkalantad sa lason sa loob lamang ng ilang oras ay walang nagagawa. Ngunit mas lalo silang nagagawa.
Nagtrabaho ng higit na nakalantad ang mga siyentipiko at ito ay dahan-daang nakakaapekto rin sa kanila, bilang napatunayan ng babae sa screen na nagpapakita ng mga sanga sa kanyang tiyan. Sa kabutihang palad, dahil ang base ay nasa bangin, ang lason ay hindi nakarating sa natitirang bahagi ng sangkatauhan. Sa isa pang silid, nakahanap sina Levi at Drosa ng isang computer mula sa huling bahagi ng 2000s. Binuksan ni Levi ang computer at natuklasan na ang lugar na ito ay kabilang sa Dark Lake, isang pribado paramilitar na korporasyon. Ang drone na nakita nila noong isang araw ay nangongolekta ng mga sample para sa mga eksperimento ng Dark Lake na sinusubukang lumikha ng mga sobrang sundalo. Sa computer nakahanap din si Levi ng paliwanag para sa protocol ng ligaw na aso na lumalabas upang maging isang bombang nuclear na mag-sterilize sa lugar kung may tumagas. Habang papalabas ang dalawa, sinabi ni Levi kay Drosa na sulit ang pagpunta sa misyong ito. Dahil kailangan niyang makilala siya. Binuksan nila ang pinto at naghagis ng smoke grenade bago lumabas. Biglang hinawakan ng latigo ng hungkag na lalaki ang bukong-bukong niya at hinayla siya palayo. Habang dinadala siya ng rider sa kagubatan, sinubukang putulin ni Drosa ang latigo gamit ang kanyang kutsilyo ngunit hindi sinasadyang nabangga siya sa isang puno at nalaglag ito. Sinusubukan din niya ang pagbaril, ngunit hindi siya makakapuntirya ng tama kapag patuloy siyang natatamaan ng mga bato. Sinusundan ni Levi ang mga track ng rider at sa huli ay nahanap niya ang pasilidad na may nuclear bomba. Sa loob, binitay ng guwang na lalaki si Drosa at pinahit ang sanga na nakaipit sa kanyang tiyan para pahirapan kanya bago ito ilabas. Sinipa siya ni Drosa sa dibdib at kinalas ang mga lubid mula sa sinag upang palayain ang sarili. Pagkatapos ay itinulak niya ang guwang na lalaki at kumuha ng isang piraso ng metal bilang sandata. Ang hungkag na lalaki ay patuloy na nananaig sa kanya at ang ahas sa kanyang dibdib ay sumusubok din na umatake. Ngunit hindi sumuko si Drosa at nagawa niyang putulin ang ulo ng ahas bago ihagis ang metal. Sa lalaking hungkag, hindi ito nagdudulot ng malaking pinsala ngunit nagagalit ito sa guwang na lalaki na nagsimulang habulin siya sa paligid. Ang silid habang inaatake siya ng kanyang espada. Gumagamit si Drosa ng mga buto bilang isang kalasag at gumagawa ng sulo mula sa siga na nagpapahintulot sa kanya na masunog. Kanyang kaaway. Habang sumisigaw ang guwang na lalaki sa sakit, sa wakas ay dumating si Levi at pinagbabaril siya hanggang sa mamatay. Matapos muling magkaisa ang mga sundalo sa yakap, tiningnan ni Levi ang guwang na lalaki at napansin ang pangalan. Sa uniforme, kinikilala ito bilang ang unang bantay na nagtrabaho sa kanyang tore. Matapos makuha ang espada ng nilalang, nagsimulang lumabas ang dalawa at hanapin ang lugar kung saan nangyari ang unang pagtagas. May mga mutated na nilalang sa lahat ng dako na natigil sa go na nilikha ng lason. Sina Levi at Drosa ay nagsimulang tumawid sa tulay habang gumagapang sa pamamagitan ng paghinga ng mukha. Sa go, hindi sinasadyang natapakan ni Drosa ang isang ruta at nang hilahin niya ang malagkit na sangkap, ang mga katawan. Simulan ng pagbagsak upang subukang makuha siya. Ginamit ni Levi ang espada para mabilis na putulin ang lahat ng ugat at iligtas siya. Maya-maya ay nagigising ang malalaking nilalang at umaatungal sa kanila. Habang patuloy na binubuksan ni Levi ang daan gamit ang espada, isang guwip ang humawak sa kanyang bukong-bukong at ginawa siya. Pagkahulog, nagpaputok si Drosa ng granada sa likod nila at nagdulot ng malaking pagsabog. Nagliyab ang mga nilalang at kumalat ang apoy sa buong istruktura ng guhabang umabot sa hagdan ang dalawa para tuluyang makalabas. Dito ay hinanap nila ang bayan at nakahanap ng mga military jeep sa isang garahe. Gumagawa sila ng ilang maintenance sa isang makina, at lumipad sa isa sa mga jeep na nagmamaneho ng ilang oras. Hanggang sa matagpuan nila ang putol na lubid. Agad na tinali ni Levi ang lubid sa jeep habang si Drosa naman ay pinagbabaril ang hungkag na lalaki na sumubok para lapitan sila. Kapag naubusan siya ng mga bala ay nagpapalitan lang sila ng mga lugar. Kapag handa na ang jeep, nagsimula silang umakyat sa pader. Naging maayos ito sa ilang sandali, ngunit kalaunan ay natuklasan nila ang guwang na lalaki na umaakyat sa. Sundan sila, sinipa nila ang isa at sinimulan ni Levi ang paggamit ng espada para patayin ang iba. Nakahanap si Drosa ng palakol sa toolbox at ginagamit ito para pumatay din ng mga nilalang. Pagkatapos ay tumalon ng isang guwang na lalaki para itulak si Levi,
na nagawang makasakay sa jeep sa huling segundo. Ngunit naiwang nakabitin, sinaksak niya ang tangke ng gasolina ng jeep bago umakyat pabalik. Pagkatapos ay nagsindi siya ng flare at inihagis ito. Sa mga nilalang, kapag pinagsama ito sa tumutulo na propane, nagdudulot ito ng malaking pagsabog na sumunog sa lahat. Kanilang mga kalaban ngunit nagpapasabog din ng jeep. Nabali ang paa ni Levi nang tumama siya sa pader at kinailangan siyang tulungan ni Drosa na makatayo. Nang malapit na sila sa tuktok ngayon, nagpasya silang putulin ang lubad at hayaang bumagsak ang jeep. Tuktok ng natitirang guwang na lalaki. Pagkatapos ay umakyat ang dalawa sa natitirang bahagi ng daan at bumalik sa tore ni Drosa. Habang inaalagaan ang kanilang mga pinsala, sumasang-ayon silang manatiling hiwalay sa loob ng 5 araw bilang quarantine. At kaso nahawa sila, gusto rin nilang tumakas ng magkasama, kaya gumawa sila ng plano upang sirain ang bangin. Nagsalo sila ng halik at sinabi ni Levi kay Drosa na mahal niya siya bago gumamit ng grapple ang gun. Sa maang palad, si Levi ay itinulak din ng pagsabog at nahulog siya sa gilid ng isang bangin. Sa isang ilog, nakatakas si Drosa at nagtago sa isang kuweba para hintayin si Levi. Matapos ang isang buwang walang balita mula sa kanyang kasintahan, nagpasya si Drosa na umalis ng mag-isa. Maya-maya sa France, si Drosa ay nagtatrabaho bilang isang waitress. Isang araw na bigla siya nang makita si Levi na nakaupo sa isang mesa. Ipinaliwanag niya na natagalan siya upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala bago sila muling magkita. Isang halik, tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.